samahan niyo po ako, manalangin po tayong lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Today, O God, we wrap up the series of Jonah, O God. We learn so much, O God, but Lord, hindi ka patapos. Ihanda mo po ang aming puso, Panginoon. If we need to jump out of the boat, O God, if we need to be inside the belly of the fish, kahit, Panginoon, dali mo kami sa lugar na ayaw namin puntahan para lang maibahagi ka. Send us, O Lord. Equip us, O God. Ihanda mo ang aming puso at lahat po ng matatanggap namin ngayon ay mag-umapaw sa aming buhay para po makarating ito sa aming pamilya, sa aming mga kaopisina, sa aming mga kaklase, Panginoon. Maging halimbawa ang buhay namin na kung paano mo kami ginagamit at ikaw lang lagi ang makikita. Lord, tinig mo mapakinggan, hindi po ako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah, praise God. Amen. Pero bago po yan, may tanong po ako sa bawat isa dito. Nakapanood na ba kayo ng pelikula or series, tapos yung ending, yun na yun? Nagpuyat ako ng ilang araw. Tapos, minadali or may cliffhanger na, alam niyo po, ako po ay sobrang mahilig manood ng mga series, ng mga movie. At isa sa pinakaayaw ko, yung napipredict ko yung mga ending. At pangalawa sa ayaw ko, yung hindi na-wrap up ng maayos yung ending. Sino yung kagaya ko? Yung, ala, di ba? Sino yung kagaya ko na ayaw ng ganon? Yung walang closure, iba yun, para alakas ng amen na yun ha. No? Parang teka, ano nangyari dun sa mga kalaban? Naparusahan ba sila? Anong nangyari dun sa good guy? Namatay ba siya? Nabuhay ba siya? Nagkatuluyan ba sila? Sana may part 2. Amen? Naparusahan kaya yung kalaban dito? At ayaw po natin ng mga unresolved ending na gano'n. Amen? Sino yung kagaya ko ayaw niya ng mga unresolved ending na pelikula? Bad news po. Kung ayaw niyo po ng mga cliffhanger, mga unfinished ending na parang walang closure, may bad news po ako. Kung ayaw niyo po yon, you will hate the chapter 4 of Jonah. Kung nai-excite po kayo, kasi syempre, grabe yung revelation ng chapter 1, chapter 2, tapos chapter 3, amen? Ibang-iba yung revelation nila. Pero, pagdating sa chapter 4, mga kapatid, ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo, Jonah's ending will hang so much question. Thank you so much, Sister Rose. So, pero bago po yan, balikan natin. Ano ba nangyari? Sa mga hindi po nakanood ng chapter 1, chapter 2, nasa YouTube na po natin yon para updated kayo. And then yung chapter 3 natin, upload natin bukas. Amen. Tapos next week, ito yung mapapanood nila. Amen. So, pakiusap din. At share po natin yung ating social media dahil marami pong tao ang naaabot ng Panginoon. Ngayon po, sinubukan na nating lakaran na mag-post po tayo ng mga full sermon natin kasi laging shorts at saka for reels lang po yung ginagawa natin. Kaya say hi to our online OC fam. Hallelujah, praise God. At maging platform ito ng kalakasan, ng encouragement, and makarating sa kanila yung hope na nararanasan natin dito. Amen? Panalangin po natin yung mga content na to kasi it's not about being famous or dumami man yung likes or yung followers natin, pero yung mensahe po, maabot yung mga tao na para sa kanila. Amen? Galing mo. Balikan natin yung chapter 1, no? Sa chapter 1, dito po, napatunayan natin na inutusan ng Panginoon si Jonah. No, the word came from Jonah at sinesend siya sa Nineveh. Pero ang ginawa po ni Jonah, siya po ay tumakbo palayo. Sumakay siya ng barko at nung bumagyo, siya po ay hinagis dahil siya yung dahilan eh. Siya yung dahilan kung bakit siya kung bakit bumabagyo dahil ginamit ng Panginoon yung storm to redirect Jonah's yung pathway niya. Pero siya po ay nilinok ng isda on chapter 2. At dito napatunayan natin na sa seasons of waiting ay ito po yung refining season natin. Dito po natutunan ni Jonah na manalangin habang nag-aantay. Sino dito yung parang pag nakita nyo may malaking isda feeling nyo, uy, ito na yung salvation ng Lord.
Makakita ka nga lang ng pating sa dagat, di ba? Paano pa kung malaking isda? Amen? Baka siguro hindi naman natuwa si Jonah niyan. Sino ba natuwa pag nasa harapan natin ay problema? Wala, di ba? Pero sometimes, yung problema na yon, yung trials na yon, yung storm na yon, God use it para sa grace niya. Amen? Kaya nga nagre-reklamo tayo eh. Lagi kasi ang gusto nating solution is yung kung ano lang yung gusto nating maging outcome. Tapos pag hindi na yun yung naging outcome natin, lagi nating kine-question ng Panginoon. Pero si Jonah po, natutunan natin that sa season na hindi niya maintindihan, he learned to pray. And he recommit his life to God. And then on chapter 3, napatunayan po natin na ang Panginoon ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Amen? God is a God of a second chance. Amen? Nung dumating po yung pangalawang utos sa kanya, nabalik po ni Jonah yung kung ano yung purpose niya. And sabi po sa last verse ng chapter 3, when God saw that the Ninevites did, naligtas po eh. Alam nyo, sa dami po na nangyari kay Jonah, isa lang naman ang ipipreach niya. Hindi po yung kagaya ng preaching na to, na may introduction, na may point 1, point 2, point 3, tapos may conclusion. Hindi po ganon. Ang sabi lang ni Jonah, sa dami-dami ng pagtakbo niya palayo, ang sabi lang niya, magsisisi kayo dahil 40 days from now, gugunawin kayo ng Panginoon. The whole Nineveh. So, nag-preach siya ng ganun. Yun lang, paulit-ulit. At sabi po dito, nung nakita ng Panginoon, no, na nagbago po ang mga Ninevites at tumalikod sila sa mga kasalanan, God relented and did not bring on them to destruction and had threatened. Kasi sabi ng Panginoon, pag pumunta ka sa Nineveh, dahil gugunawin ko sila. Dahil sa mga ginagawa nilang evil things. So dahil nakita ng Panginoon that Ninevites repented, everybody say repented, God relented. Ibig sabihin, inatras ng Panginoon yung banta niya. Amen? Pwedeng may banta sa buhay mo. Pero ano man ang banta sa buhay mo, sa financial mo, sa health mo, sa career mo, kayang sa isang iglap, bawiin ng Panginoon yan. Amen? And dito, tingin nyo, no? Naligtas po ang buong Ninevites. Tingin nyo, ano po mararamdaman ni Jonah? Imagine this, nag-preach po ako sa 120,000 people. Tapos lahat po yun, sumuko sa Diyos. Amen? Siguro kung ako po yun, Lord, kahit wala akong pera, magpapaparty ako. Di ba? Bubuksan ko na yung pinakamasarap na pagkain na pang celebration lang to. Lulutuin ko na yung pansit canton na matagal ko nang tinatago. Amen? Magpapasamgyup ako. Amen? Anong gusto niyo ba? We will be celebrating. Amen? Magiging masaya tayo. Amen? Kasi kung ano yung ginagawa natin, yun yung naging resulta. Ibig sabihin, kung ano yung pinagtrabahuhan mo, binayaran ka ng tama, may bonus pa. Ano mararamdaman nyo? Masaya, di ba? So bilang preacher, si Jonah po preacher he is a prophet. So bilang preacher at nag-preach po siya sa buong Ninevites for 120,000 people at lahat po yun ay sumuko sa Diyos. Tingin nyo ba magiging masaya? Dapat lang, amen? Pero hindi po ganun ang nangyari kay Jonah. Hindi po ganito ang nangyari kay Jonah. Sabi mo nga, oh my God, Jonah. Sabi po sa verse 1 ng chapter 4, but Jonah seems very wrong and he became angry. Siya po ay nagalit. Sabi po sa verse 2, he prayed to the Lord. Sabi niya, eto na nga ba yung sinasabi ko? Kaya ayaw kong magpunta sa Nineveh at nagtago papuntang Tarshish because, sabi niya dito, napaka-importante nito, I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger, and abounding in love. Sabi ko na nga ba, siguro habang nagpipreach si Jonah, huwag niyong tanggapin si Lord, huwag niyong tanggapin si Lord. Hindi niyo deserve si Lord. Pero nung nag-preach siya, bumaliktad lahat.
Oh my God, sabi na nga ba, dapat hindi na lang ako pumunta. Ito sinasabi ko sa iyo, Lord. Kaya nga ako tumatakas sa iyo, kaya nga nasa inuman na lang ako. Kaya nga nagkukulong na lang ako sa bahay. Kaya nga nagpapalamon na lang ako sa depression. Kasi alam kong mabuti ka, na alam kong ililigtas mo sila. Amen? And our last topic for this series, I give it the title, Faith versus Feelings. Palakpakan natin ang Panginoon. Galit si Jonah eh. Sabi mo, ano ba Jonah? Yan, buti wala na lang Jonah dito. Ang daming drama ni Jonah, no? Really, Jonah? After ng salvation sa iyo ng Lord, after ng rescue sa iyo ng Lord sa big fish? Really, Jonah? After God give you a second chance, really, Jonah? Hello? And actually po, sabi po ng mga scholar, kasi hindi naman na-discuss, may possibility kung bakit sobrang galit ni Jonah ay may trauma talaga siya sa mga Ninevites. Ito po ay hindi galing sa Biblia, pero some of the scholars, ito po yung kanilang theory na pwedeng yung nanay, yung tatay ni ano. Alam niyo, yung mga Ninevites po kasi, sa mga hindi po nakakaalam, ang mga Ninevites po kasi sobrang kalaban po ng mga Israelita. At sobrang morbid silang mga tao. Grabe sila. Mga babae po ay ginagahasan nila, mga bata, matatanda, pinapatay po nila. Wala po silang pinipili. So talagang sobrang masasamang tao po sila. Amen? So nagets niya na. At sinasabi ng mga scholar, ay pwedeng may trauma to. Pwedeng yung nanay niya, tatay niya, or yung mga relatives niya, ay possible na sinaktan or pinatay or napagsamantalahan, tinortured ng mga Ninevites. And ito po ay istorya lang naman, no? History, sabi nga doon. Pero kung manonotice nyo, ang ginawa po ni Jonah is ginawa niya yung will ni Lord. Amen? God told him to preach in the Nineveh, and Jonah did. Pumunta siya sa Ninevites. Noong una, nagtatatakbo pa siya. Pero at the end, nag-pray siya, nirecommit niya uli yung buhay niya sa Panginoon. Tapos nag-preach po siya. Pero after niya mag-preach, hindi yun yung gusto niyang maging outcome dahil hindi siya naging masaya. Siguro kung iba ang nangyari, o Lord, tapos na ako nag-preach, lahat sila nakarinig na. Tapos nakita ni Lord, hindi sila nagsisi. Tapos tinupok sila ng Panginoon. I told you, pares lang tayo nagsayang ng oras. Diba? Sabi ko sa iyo, huwag mo nang bigyan ng chance yan. Wala na pag-asa yan. And people are telling to us na pwedeng wala ka ng pag-asa, na pwedeng hopeless ka na. But even the evil things na ginagawa ng mga Ninevites ay hindi excuse sa grace ng Lord. What I'm telling, ano man ang ginagawa mo, na kahit ikaw sinukuan mo ng sarili mo, ang Diyos hindi ka sinusukuan. Pwedeng papadalang kanya ng bagyo, pwedeng papadalang kanya ng malaking isda para maligtas ka. Siguro yung mga kapitbahay nyo, yung mga kamag-anak nyo, o yung mga ex nyo, hindi masaya nakikita nagsisimba ka ngayon. Pasimba-simba ba to? Ganun po si Jonah. Hello? Hindi siya masaya na naligtas yung mga Ninevites. We are the Ninevites. Akala nila hopeless ka na. Pero ngayon, mark the calendar na nabaptize ka. Ngayon, yung bagong buhay na lalakaran mo, akala nila wala ka ng pag-asa. Akala nila wala nang future yan. But God is a God of a second chance. Amen? Pero nakakalungkot kay Jonah, pinakita niya yung pagiging reluctant niya. And to be honest, dito we realize it's possible to do the will of God without the heart of God. Si Jonah po, ginawa niya po kung ano yung will ng Lord sa kanya without the heart of the Lord in him. Okay, God,
Gagawin ko to, susundin kita, pero hindi ko yung gusto. Hello? How many of us yung ganon? Lord, sige, magsisimba ako ngayon, kahit puyat ako, pero alam mo, di ko to gusto. Sige Lord, magta-tights ako, pero alam mo, hindi ko to gusto. Sige Lord, this time, ikaw ang masusunod, pero marami nang pinapagawa mo sa akin, hindi ko gusto. Possible we do the right thing with wrong motives. Amen? That's why it's really possible na nilalakaran mo ngayon yung will ng Lord, pero wala yung heart ni Lord sa'yo. Hello? Because what? God is a loving God. He is a gracious God. He is a compassionate God. And He is abounding in love. How many of us na nandito ngayon? Kasi, feeling ko kailangan ko lang. Kailangan ko mag-comply. Kasi yung leader ko, chinecheck ako. Nawawarningan na ako. Kailangan ko lang pumunta. You are doing the will of God without the heart of God. Nagbibigay ka, pero pilit. Nagbabasa ka ng Bible, pero walang pumapasok sa utak mo. Pupunta ka sa church, pero hindi ka naman willing mag-serve. Hello? Parang ang tahimik. Sabihin nyo nga, sa katabi mong muntikan ng ikaw ang maging topic. Amen. As the story continues, sabi po sa verse 5, Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in the shade, and waited to see what would happen to the city. So after niya mag-preach, pumunta siya sa east, siya po ay sumilong doon sa isang puno, siya po ay nagpahinga habang inaantay niya kung ano yung mangyayari. To be honest, sabi po dito, yung pagpunta niya po sa east is one way of Jonah's going in the opposite direction again kung ano yung gusto ng Panginoon. Amen? At dito po, siya po ay naupo, sumisimbolo ng hindi niya talaga gusto yung pwedeng maging outcome pag naligtas ang mga Ninevites. Ang problema, si Jonah, hindi na naman nagtitiwala sa Diyos. Na naman, ibig sabihin, kagaya ng pagtakbo niya, naging close na nga uli sila ng Lord. Tapos ngayon, eto na naman, dry season na naman, wala na naman yung apoy, wala na naman yung excitement, hindi mo na naman makikita sa simbahan. Doon nakatambay, kung ano-anong ginagawa, ang daming excuse, kawawa naman yung labahin, yung hugasin, yung lilinisin, na pagbalik mo naman, pwede mong gawin. Kaya kung sino yung wala dito, masipag yun. Amen? And many of us, to be honest, Lord, pupunta ako ng church, magsiserve ako, pero paglaban ni Pacquiao, alam mo na ha. Or, Lord, pupunta ako, pero pag Golden State ang maglalaro, Lord ha, alam mo na. Nagigets nyo? We always turn back our way to God para ipakita natin na, Lord, I can do it on my own. May gusto ko. This time, sarili ko naman na masusunod. Sabi mo sa katabi mo, ilag. Sige, sabi mo sa katabi mo, ilag. Because it's possible to claim God, yet live with your back towards Him. Madaling sabihin, si Jesus, niligtas niya ako. Si Jesus, siya yung nag-save sa akin. Ang daling sabihin, Lord, Lord, pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Si Jesus, mahal ko yun. Bakit? Niligtas niya ako eh. Ginagawa mo ba yung utos niya? Hindi. Okay na yun. Minsan gusto natin ng Panginoon sa mga ginagawa niya. Pero,
paulit-ulit muli. Amen? Lagi natin tinatalikuran ng Panginoon. Lagi nating, Lord, I love you kasi you save me, but ang dami po akong gagawin, Lord. Busy ako. Napakaano naman ni Pastor. Siyempre, kanya-kanya ang tao. Iba-iba ang tao, Pastor. May kanya-kanyang priority ang mga tao. Wala pong masama. Subukin mo ang Panginoon. Ano sabi niya? If you seek first His kingdom and His righteousness. Career lang ba ibibigay niya? Increase lang ba ibibigay niya? Good grades lang ba ibibigay niya? No. Sinabi niya, all things. All things. Ibig sabihin, even yung desire ng heart mo na pwedeng inline sa will niya sa buhay mo, ibibigay niya. Pero pag hindi para sa'yo, hindi yan. Kasi true enough, isa po sa pinakamalaking lesson na natutunan ko, kung wala ang will ng Lord sa pupuntahan ko, sa gagawin ko, wala yung provision niya. Kahit anong pilit mo, magugulat ka. Bakit pagod na pagod ka? Bakit drain na drain ka? Bakit ubos na ubos ka? Kasi you go in the opposite direction. Natry nyo na ba yung malakas yung alon, tapos susuungin nyo yung alon? Nalangoyin nyo lang. Yung todo langoy kayo. So gulat mo, hindi ka umaabante. Hindi ka na umuusad, pagod ka pa. Hindi ka na nga umuusad, pabalik ka pa. Parang lasing lang. Uwi na ako. Mas maraming atras kaysa sa abahante. Amen? Ganun po ang buhay natin if we go opposite direction sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mas marami ang atras kaysa sa pag-abante. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero alam mo, sa kabila ng katigasan ng ulo natin, isa lang naman kailangan mong gawin eh. You need to turn back to God. If you go in the opposite direction, Lord, andito ka pala, sige. Because what? God is a gracious God. He's a compassionate God. He's a loving God. And He's slow to anger. Madami kasing nagtataka sa atin, tatanggapin pa kaya ako ni Lord? Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng kasalanan ko, tatanggapin pa kaya ako ni Lord? And dito po, napatunayan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran is a gracious God. It's a compassionate God. And He is slow in anger and always abounding in love. Ano po nangyari kay Peter? Patapik po kasi namin kahapon si Peter. Masipag kasi si Peter. Naglalabas siya ngayon. So ano pong ginawa ni Jonah? Siya po ay pumunta sa east, siya po ay nagpahinga, and God provides 3 things again. May 3 bagay po na pre-provide. Ano yung unang malaking pre-provide sa kanya nung tumakbo siya? Bagyo. Pangalawa? Tuna. Pampano. Inihaw na bangus. Prinitong tilapia. Sinigang ano yun? Salmon. O yung panga, ano yun? Panga, ano yun? Yung malaking isda? Oh. Tapos may bagoong kayo. Tapos may sarsyado. Tapos may damay-damay na to. Amen? So, nag-provide ng bagyo, ng malaking isda. Di ko alam kung baka nagalang, nilunok mo ako, ihaw kita mamaya. So, sabi po sa verse 6 to 8, Then the Lord God provided a leafy plant and made it grow up over Jonah to give shade to his head. Siya po ay nahiga, at nung nakita ng Panginoon na yung araw ay tumatama sa kanyang muka, pinalago niya po yung mga dahon para magkaroon po ng shade. At alam niyo ba ang nangyari? Ito galit siya kay Lord di ba? Hindi niya gusto yung result. When God provide a plant, si Jonah po naging sobrang saya. Everybody say, Jonah talaga.
Sobrang saya niya po. At ibig sabihin nun, nung sobrang saya niya, sabi po sa Greek word is wayisma. Ibig sabihin ng sobrang saya niya doon, yung word na wayisma, is hindi lang yung, uy, 20. Yung naglalaba ka tapos nakita ka ng coins, uy, may 20. Hindi. Yung saya niya, sabi dito, rejoice greatly, exceedingly, and overjoyed. Ano yung bagay na naging sobrang masaya ka? As in talagang, yung sa sobrang saya mo, nagtatatalon ka. Kanina, naku po, alam mo, gusto ko nang bitawan yung gitara. Gusto ko nang mag-dive dito, tapos sumama kanina sa sayawan, napakasarap. Amen? Tanging ang Diyos yung nakakapagbigay nun, amen? Pero si Jonah po, nung nag-provide ang Panginoon sa kanya na masisilungan niya, naging sobrang saya po ni Jonah. At sa sobrang saya niya, ganito tayo eh. Pag meron tayong mga discomfort, tapos God provides something, sobrang nagiging masaya tayo. Magjujuna na naman. Pag nag-provide ang Lord, next Sunday, nandito yan. Amen? Pastor, pag-pray mo naman ako, magkatrabaho. Pag-pray natin yan. Natanggap siya sa trabaho. Next Sunday, nandito yan, magte-testimony yan. Amen? Iba yung iniisip nyo. No? Wala kasing ganun dito. Yung pinagpipray po natin na tinatanggap sa trabaho, higit na naglilingkod. Amen? Kaya nga nandito ka ngayon eh. So yung mga wala, alam nyo na. Madalas, kagaya natin si Jonah, na mahal at gustong-gustong makatanggap ng regalo, ng provision, ng blessings kay Lord, pero yun yung nagiging basihan ng kasiyahan natin. Marami sa atin, we focus on the gift, not to the giver. We focus on the provision, not to the provider. We exceedingly overjoyed pag sinasagot yung mga panalangin natin, pero pag opposite direction na nangyayari, nagagalit tayo sa Diyos. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Madalas, pag nakikita ng Lord, we are too comfortable in our faith, nakakagawa siya ng paraan para ma-stretch lalo yung faith natin. Anong ginawa ng Lord? Hindi po siya ng pa-power trip. Nung nakita niya si Jonah na sobrang comfortable, sobrang saya, hindi pa rin siya natahimik doon dahil alam niyang may stretch pa sa faith ni Jonah. Ano pong ginawa niya? In a overnight, basahin po natin ulit doon sa verse na binasa natin kanina. In the verse 7, but at the dawn, the next day, God provided a worm. First things first, big fish. And the plant. It's getting weirder, right? Mas pa-weird ng pa-weird. Amen? Ngayon, ang provide niya ay uod. Hindi ko alam kung higad ba to, pero possible baka caterpillar to. Amen? Nag-provide po ng worm para kainin yung mga halaman. At paggising po ni Jonah, when the sun rose, God provide again a scorching east wind. Na pag pumapalo sa kanya yung hangin, sobrang discomfortable na. Alam niyo po, sabi ko kanina sa likod, alam ko na kung bakit hindi pa inaalaw ng Lord na talagang mag-expand ang lugar natin. Kasi hindi natin kaya pa. Ngayon pa lang, tignan nyo na, OC Fam. Ngayon pa lang ang init na. Hindi ko alam kung hindi nyo naiintindihan yon. Nagsisinga ako naka-hoodie ngayon. Pero buti na lang, mahal ako ng Diyos. What I'm saying is, this is a good problem. Yung init na nararamdaman nyo ngayon, ba naman itong church? So, kala ko ba malamig? Ang init naman. Yung discomfort na nararamdaman nyo, is taliwas sa kagalakan na nararamdaman ng Panginoon ngayon. Because kung sino yung nakikita niya ngayon dito, ay higit na kagalakan sa Panginoon. Mainit man, pero yung init na yon hindi dahil nanghihina ka. Hindi dahil tinatamad ka or
you're in a dry season. Mainit dahil mainit ngayon ang pagmamahal ng Panginoon sa buong overflowing church. Amen? Dahil hindi niya inallow na hindi tayo mag-gather today to celebrate those 12 new souls that publicly declaring their life and relationship to God. Palakpakan natin ang Panginoon. So, nag-provide ng bulate, wala na siyang silong, dahil pagkagising niya, kinain na yung halaman. Tapos, nagising siya kasi yung pumapalong hangin sa kanyang init. Lolo, akala ko ba comfortable tong lugar na to? Akala ko ba okay? Nagpasalamat pa nga ako kay Lord. Alam niyo ba, naramdaman na naman ni Jonah? Exceedingly, di ba? Wayish mo eh. Sobrang saya niya. Pero alam niyo, susunod na naman naramdaman niya. Gusto ko nang mamatay, Lord. Kung ganito na lang din yung nangyayari sa buhay ko, gusto ko na lang mamatay. Kung ganito na lang din, mas okay na mamatay na lang ako. God provided a plant, naging sobrang saya niya. God provided a fish, naligtas siya. And now, God provided a worm. Tumalikod na naman siya at nagalit. Nagkaroon na naman siya ng, na-trigger na naman yung anxiety niya, yung depression niya. Ang saya niya kahapon lang. This Sunday, grabe siya makapagpuri. Lord, I pray next Sunday, ganun pa rin. Amen? Jonah received those things hindi para pagtripan siya ng Panginoon. God provided worm para dun sa plant ay matanggal para makita ni Jonah na hindi yung plant yung source ng joy. Para makita ni Jonah na hindi yung gift yung source ng joy. Na makita mo na hindi yung provision yung source ng joy. Everything that we have, in just a snap of hand, pwede pong mawala. It's not your career ang magiging source ng joy. It's not your property, your car, your motorcycles, or business na nagtatrive ang magiging source ng joy. Kaya nagtataka ka ba? Akala ko, Lord, pag nag-surrender ako sa'yo, magiging maayos ang lahat. Bakit parang mas nagiging mahirap? Nung dati, sobra-sobra yung sinasahod ko. May pang-inom pa ako, may pang-treat pa ako sa babae ko, sa lalaki ko, kaibigan. Di pa tapos eh. Pero ngayon, Lord, ba't kung kailan nagiging tapat ako magbigay sa'yo, ba't parang lalong nawawala? Kasi ang gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayon ay hindi naka-align sa mga material things, sa mga earthly things, yung joy, yung salvation na meron tayo. Na kahit pag nandiyan man yan o wala, thank you, Lord. That's the right heart. Hindi yung masaya ka lang pag may sahod. Hindi yung makikita ka lang dito pag hindi kayo nag-aaway ng asawa mo. Tanungin mo nga ang katabi mo, nakakailag ka pa ba? Pagharap na sa'yo, dugan, hindi na. Okay naman ako, pas puro bukol, no? Kitang-kita niyo ba yung mga bukol ngayon? Ang problema kasi, di ba, binigay sa kanya yung worm. Lord, thank you so much. Hallelujah, praise the Lord. You've been so good to me. God is good. And all the time. Tapos kinabukasan may problema. Sabi ko na nga ba, Lord, patayin mo na lang ako. Because sometimes, gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng lesson. Gusto ng tao lagi blessing. Pero pag lesson na, it's not for me. Tawagin nyo na lang ako pag bigayan na. Kaya marami pong Kristiyano na mabilis na nag-i-stumble. Because they want the promise of God, but they don't want to undergo to the process. Yung growth journey ng OC Fam, 1 taon lang po yan. Tsagain nyo. Kasi hindi naman to dahil lang sa certificate. It's about knowing Him more. It's about putting your faith foundation to the rock of ages. Amen? At marami, sa kagaya ni Jonah, we love
God's provision, but we don't love God's correction. Pag kinokorek ka na, nawawala na tayo. Pero pag may bigayan, hallelujah, God is so good. When I say God is good, napapaawit ka pa no? Goodbye yesterday. Pastor, see you next year. So when God provided a plant, God had take it away. Naramdaman ni Jonah yung comfortable dun sa shade, but God take away. Kaya mapapansin ninyo, isa pong katibayan na tayo ay lumalago pag may pagsubok. Dahil pag nagiging comfortable tayo, ibig sabihin nako-compromise na yung faith natin. Lord, dito na lang ako. Okay lang, nakikinig ako. Okay lang naman, okay naman, nagsisimba naman ako. Amen? But it doesn't work that way. Sabi po sa verse 7, verse 8, nung nag-provide na ng worm, kinain, sabi ni Jonah, patayin mo na lang ako. Kung tutuusin, kaya sobra tong series na to. Durog na durog po ang puso ko sa storyang to. And I pray, makita niyo yun, makuha niyo yun, magets niyo yun. Kasi, grabe, si Jonah, sobrang, kung may drama king, si Jonah yung drama king. Imagine niyo, ang dami pong nangyayari sa 4 lang na chapter. Ang daming nangyari. From running from God to big fish, and dinala uli siya sa Ninevites, nakapag-preach siya. Tapos ngayon, ito na naman, na-win yung mga Ninevites, pero nagalit siya sa Diyos. Umalis siya, tumalikod siya sa Panginoon, nagpahinga siya, binigyan siya ng comfortable place, tinanggal ng Lord, nagalit na naman siya sa Lord, gusto ko na uling mamatay. Sabi mo, ano ba Jonah? Sige, sabi mo, ano ba Jonah? Bad trip, di ba? Kaya nga si Peter yung paborito ko, Lord, eh. Kaya nga si Matthew yung paborito ko, Lord. Kaya nga si Thomas yung paborito ko, Lord, na kahit doubter, at least hindi umaalis sa tabi ni Lord. Si Jonah, no. Pero kung titignan natin yung buhay ni Jonah, sumasalamin po sa maraming Kristiyano ngayon. Pero bago po natin i-judge si Jonah, alam niyo, isa sa pinakagusto ko sa Jonah, kung paano nilagay sa Biblia yung lahat ng emosyon na to ni Jonah. Nagtago, natulog, sumamba, tinapon sa dagat, pumasok sa malaking, sa belly ng fish, nagrepent, nagrecommit, nagpuri, nagpreach, nagalit, naging masaya, nagalit uli. Ang daming drama, tama? Oh my God, Jonah talaga. Lahat na. Nagalit siya sa Diyos, naging masaya siya sa Diyos, nagpasalamat siya sa Diyos, sinisi niya ang Diyos. Kung titignan po natin yung behavior ni Jonah, in a science way, pwedeng may root issue si Jonah eh. Tingin ko may problema talaga si Jonah eh. Amen? Kung titignan po natin yan, I have these 3 things na hinanda. Kung ilalagay po natin scientifically, number 1 na issue ni Jonah, this is the root issue of Jonah. May erratic moods po siya. So, ibig sabihin po nun, may malamig, may mainit, yung tingin niya sa Panginoon. Malamig ako ngayon, Lord, wag kang papakita sa akin, ang gigigil ako sa iyo eh. Lord, salamat, mahal na mahal talaga kita. Amen? So, may erratic mood si Jonah. Check. Check. Heart check tayo, ha? Check. Ako yan, sabi mo, ako yan. Number 2, entitlement. Gusto niya siya masusunod. Lord, magpipreach ako, pero pagka-preach ko, tupukin mo pa rin sila, ha?
Sabi ko sa iyo, Lord eh. Kaya nga ako tumakbo sa Tarsis eh. Tignan mo, mas magaling pa siya kay Lord. Tignan mo yung katabi mo. Wala akong sinasabi ha. Yung iba katabi, yung iba lumingon. May tinatanaw sa likod. Yung mga nasa harap, nakaganon po. Ay, yung mga nasa likod, nakaganon. Entitlement. Gusto niya siya yung masusunod. Gusto niya, hindi. Lord, tupukin mo sila. Tostado. Di ba kay Lalot, ginawa mong asin. Gawin mo silang paminta. Kasi si Jonah may toyo. Adobong isda. Amen. Check, entitlement. Oo, mape-perfect natin to. Number 3 na issue ni Jonah, depressive tendencies. Laging may self-pity. Laging hopeless. Na kahit kakatapos lang ng victory, mamaya umiiyak na naman. Pakiramdam na talunan na naman. Laging nag-walk out pag calling na ni Lord yung pumupunta. Amen? Laging depressed. Makita mo, kaya nagtataka ako, Pastor, may re-report lang po ako. Oh, ang saya pa nun nung Sunday ah. Grabe pa nga magpuri yun. Yung yakap niya, salamat Pastor sa buhay mo. Grabe magpasalamat. Ano nangyari? Check. Parang check. Hello? Perfect. 3 points, 3 points. Tres. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga sabi niyo, after all ng ginawa ko sa iyo, Lord, tapos ganito, naligtas na nga yung mga ayaw ko maligtas, tinanggal mo pa yung halaman na nagbibigay na lang ng comfort ko. After all ng paglilingkod kayo sa iyo, Lord, kaya sabi ni Jonah, mas okay na lang na mamatay ako. How many of us na talagang, Lord, wala na. Mas okay na lang na mamatay ako. Ready na kayo? Ready na? Pagpag natin yung kamay natin. This is the finale. Wala na pong chapter 5. Wala nang season 5. This is the ending. Oh my God. Help us, Lord. Pero ang kagandahan naman nito, yun yung mga huling salita niya sa Panginoon eh. Sana mamatay na lang ako. Pero kagandahan sa chapter 4, ang Diyos pa rin ang may huling say. Amen? Flash natin. In Jonah chapter 4 verse 10 to 11, but the Lord said, you have been concerned about this plant, though you did not tend it to make it grow. It sprang up overnight and died overnight. Next. And should I have concern for a great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from the left, and also many animals. Sige. Yun na yun eh. Hindi nyo na-catch, balik mo sa 11. This is the last word. Words. And also many animals. Huwag niyo akong sisihin na hindi kayo winarningan. I told you kung ayaw niyo ng mga cliffhanging ending, ng mga unfinished ending, binaliktad ko yung Bible after. Lord, yun na yun. Nagbago ba yung puso ni Jonah, Lord? Bumalik ba siya sa Nineveh na ka-celebrate? Welcome mga brothers and sisters! Nagdesisyon ba siya, Lord, na magtanim na lang siya ng sarili niyang halaman? Or baka kinain na siya ng uod?
Ano nangyari kay Jonah? Bumalik ba siya sa bansa niya? Nag-turn back ba siya uli sa'yo? Nagsisi ba siya? Pero yun na yun. And many animals. Feeling ko, Jonah, after all, yan yung concern mo? Hindi ka ba nagagalak na 120,000 people ang na-save and many animals? Sabay drop mic si Lord. Baka feeling ko ganun yung nangyari. Mukha kasapin. Pero kahit balik na rin mo yung Bible, wala na. Wala nang next year na Jonah season 2. June na yun. Amen? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? You cried over the plant? Mas nanghinayang ko dun sa plant na tumubo ng overnight para lang may masilungan ka, pero hindi mo man lang nagbigay ng oras para magtanim at mag-alaga. You cried over the plant, pero hindi ka man lang nag-celebrate dahil may 120,000 people who turned back in the evil ways and surrendered their lives to me. Gusto mong mamatay? Really, Jonah? After all? Because we receive God's mercy, but we often resist God's mission. Madalas gusto lang natin yung grace and mercy ni Lord. Madali tayong humingi kay Lord, pero paminsan-minsan hindi natin ma-extend. Lord, patawarin mo ako, Lord. Sige na, pero pag pinatawad kita, magpatawad ka din. Hulo, hindi naman yun yung sinabi ko, Lord. Sabi ko, patawarin mo ko. Hindi ko sinabing patawarin mo ko para mapatawad ko sila. Madalas, hinihingi natin ng isang bagay sa Panginoon pero hindi tayo marunong magbigay. So let's go back. Who is the main character here in Jonah? Si Jonah ba? The big fish? I know, Pastor, yung uod. Kung titignan nyo, Jonah has a lot of issue. Ang dami pong issue ni Jonah. Lahat po tayo maraming issue. Amen? Lahat tayo ma-issue sa buhay. Kaya sobra akong tumambling nung inaral ko po ang karakter ni Jonah. Dahil hindi pala sa 12 disciple ko makikita yung sarili ko. Kundi kay Jonah. Ang dami nating issue. Pupunta tayo, aalis tayo, mawawala tayo, babalik tayo. There's so much issue. But God is a God of a second chance. What great thing about it? Yung attitude ni Jonah, yung issue natin, yung issue mo, it doesn't change God characters. Kahit ano pang issue mo, kahit ano pang character mo, kahit ano pang attitude mo, hindi mababago yung character ni Lord. Because God is a gracious God. He's a loving God. He's slow to anger. He's a really compassionate God and always abounding in love. Palakpakan natin ang Panginoon. To be honest, sabi nila, si Jonah po is pointing out yung story, the whole book of Jonah is pointing out to Jesus. Amen? Ilang araw po siya nasa ilalim nasa loob ng belly ng fish? 3 days. Familiar ba sa inyo yun? Saan nyo madalas naririnig yung 3 days? Staycation. Mali. Hindi staycation. So madalas naririnig natin that Jesus died and after 3 days, He rose again. Jonah's at the inside, the belly of the fish, but Jesus inside at the pit of the earth for 3 days. To be honest, maliban po doon,
Wala nang ibang nabanggit na Jonah, kundi sa book of Matthew. At ang nagbanggit, si Jesus. Sabi niya, si Jonah nga, 3 araw na sa heart of the sea. And now, greater than Jonah, sabi sa 12, is yung life ni Jesus. But there are differences between Jonah and Jesus. And I want you to listen to this. Jonah ran from God. Jesus surrendered to God. Amen? Jonah wanted his will, but Jesus wanted God's will. Si Jonah, mas gusto niya yung sarili niya mauuna, pero si Jesus, ang gusto niya kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay niya. Jonah refused kung ano yung inuutos sa kanya ng Panginoon. But Jesus obey. Si Jonah, galit siya sa mga makasalanan. Si Jesus, mahal niya yung mga makasalanan. He even ate with them. Amen? Kung titignan po ninyo, Jonah is pointing out to Jesus because Jonah is like us. Jonah is all of us. Everybody say, I am Jonah. Sa buong 4 po na chapter na ating pinag-aralan, God gave Jonah second chance. And God is giving you too a second chance. But every chances from God demands a choice from you. Sa bawat pagkakataon na binibigay po ng Panginoon sa inyo, demand a choice from you. Kasi at the end of the day, maghihiwalay po tayo dito. Pwedeng magreklamo uli kayo. Pwedeng gusto nyo na lang uli mamatay. Pwedeng sisihin nyo na lang uli ang Lord. But if you think and if you feel God is talking to you right now, and if you feel that God is giving you a second chance, it demands a choice from you. I'm not saying na mag-preach ka agad. I'm not saying na kumanta ka, maging part ka agad. So start pursuing. Pwedeng simulan mo na, Pastor, gusto kong mag-sign up sa markup. Pastor, gusto kong maging part ng batch Leviticus. Simulan niya sa kung ano yung kaya ninyo. Kasi madalas, pag na-overwhelm tayo, oo lang tayo ng oo, tapos hindi na susustain. Bakit? Kasi nakabase yung oo natin dun sa napakaikling pundasyon dahil na-inspired ka lang. Hello? Pag umuo tayo kay Lord, yung oo na yun, wala nang balikan. So if you decided that you will follow Christ, you need to carry His cross and your cross. Ibig sabihin, pag nag-follow ka kay Lord, hindi ka lang yung nanonood from distance. Amen? Because God is so good. God is a gracious God. He is a compassionate God. He's slow to anger and always abounding in love. Bad trip yung ending ng Jonah. Amen? Bad trip. Sana, Lord, sabi mo nga sana nagsisi kaya siya. No? Kahit anong halungkat po natin, yun na yun eh. Tapos na yun. But I want you to listen to this. Hindi man magandang ending ni Jonah. Nasa decision mo kung ano yung magiging ending mo. Pwedeng nasa chapter 1 ka, you're running away from Him. Pwedeng nasa chapter 2 ka, you learn how to pray and be connected to Him. Pwedeng nasa chapter 3 ka, you're preaching, you're doing the will of God, but without the heart of God. Pwedeng nasa chapter 4 ka, na mukhang hopeless. Pero I'm telling you, sinasabi ng Lord ngayon, hindi kagaya ni Jonah na may cliffhanger ang storya mo.
He's the author and finisher of our faith. Alam niyo, isa po sa mga gusto ko sa mga K-drama, magaling sila mag-ending. Yung masasabi mong okay na ako sa season 1, wrap up siya. Sa mga Pilipino kasi, maliban sa alam mo na yung nangyayari, yung barilan, 2 linggo. Yung bida, lahat na ng bala tumama sa kanya, buhay pa. Yung kalaban na untog, patay. Alam niyo po, sa mga Korean drama, what I love about them is, sa storyline nila, ang galing nilang mag-wrap up ng ano. Yung masasabi mong, ang ganda ng ending. Ang ganda nun. Hindi ko in-expect yung ending nun. Ang ganda nun. May mga ganun po ako pag nanonood ako. Wow, ang ganda nun. But I'm telling you right now, darating ang panahon, yung ending mo, sasabihin ng Lord, ang ganda nun. Well done, my faithful servant. Tayo po tayong lahat. Gusto kong sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos. Ang kailangan mo lang ay magpatuloy. Tayo pong lahat ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat, O God, for giving the life of Jonah to each and everyone right now. Thank you, Lord, for the whole 4 chapters. It reflects our lives. At yung tigas po ng ulo namin, yung tigas po ng puso namin, sa mga bagay na inuutos mo, na patuloy na tinatakbuhan namin. Salamat, Panginoon, dahil it became a great reminder to the whole OC fam, O God, that you are so loving, that you are so gracious, that you are so compassionate in love, na kahit anong tigas ng ulo namin, na kahit anong takbo namin palayo, ay hindi ka nagsawang bigyan kami ng second chance. Salamat, Panginoon, because it marks the calendar that today will be our second chance, O God. Always walk with us because you are always worthy in everything that we do. You are worthy in our praise, in our worship, in our adoration. Ikaw lamang, Panginoon, ang laging mangusap sa bawat isa. Samahan mo kami. Every time nasa storm kami, nasa loob kami ng belly ng fish, sa mga panahon na tumatakbo kami palayo, Lord, kahit kami mismo nagsasawa sa aming sarili, ipakita mo, Lord, na hindi mo kami sinusukuan. Patuloy na mangusap ka sa amin, patuloy na kumilos ka sa amin, at patuloy na mag-umapaw ka sa bawat puso namin, na tanging kabutihan mo ang makikita ng mga taong nakakasama namin araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.